Mga tradisyon at gawi, mga nakasinding kandila pagkagat ng gabi, koleksyon ng mga batong may iba't ibang kulay at iba't ibang klase ng mga dahon, ugat at halaman. Ito ang mga kinamulatang bagay ni Marciano. Hindi rin lingid sa kaalaman niya ang dami ng miyembro ng kanilang pamilya na ikinalulula pa rin niya kapag nagtitipon-tipon sila para magsaya. Masaya at kontento si Marciano sa kinagisnan niyang buhay. Maligaya siyang nililibot ang kabuuan ng kagubatan at maglaro sa tabing ilog na kanila ring madalas na pinapaliguan. Ito ang klase ng pamumuhay na gustong panatilihin ni Marciano sa mahabang panahon. Itelia! Marciano! Halika't umuwi na muna! Tulungan niyong maganda ang inyong inay. Sigurado akong nandito na ang inyong mga tiyo at tiya. Kasama nga pinsan niyo bago magtakip silim. Masayang nagkatinginan sina Marciano at ng kanyang ate mula sa sinabi ng kanilang ama. Mula sa oras na yon, bigla na lang siyang inunahan na tumakbo ni Itelia. Isang karera na nais niyang ipanalo. Mabilis siyang tumakbo at hinabol ang bilis ng kapatid. Pero kahit anong liksi ng kanyang binti, liit at gaan ng katawan niya, hindi pa rin niya maintindihan kung paanong mas mabilis pa rin si Itelia kung tumakbo at palagi pa rin siya nitong nauunahan. Sa paningin niya, para bang hindi na lumalapat sa lupa ang paa ng kapatid. At katulad lang din ng mga naunang karera nilang magkapatid, panghuli pa rin siyang nakarating sa kanilang bahay. Hindi na niya maipintura ang muka ni Marciano, lalo na nang makita niya ang mapang-asar na tingin ng kapatid. Idagdag mo pa ang panggagatong ng ina, na kailan pa dadating ang oras na siya naman ang mauuna sa karerahan nilang dalawa. Sa muli, maluwag na tinanggap ni Marciano ang pagkatalo, pero hindi pa rin naman niya ipagkakaila ang pagngingit-ngit ng kanyang kalooban. Mabilis nilang naayos ang mga kagamitan na kakailanganin para sa kanilang konting salo-salo. Hindi rin naman nagtagal at narinig nila ang papalapit na ingay na sigurado silang ito na ang kanilang hinihintay para sa araw na yun. Tunay na naging maingay ang bahay nila Marciano sa araw na yon. Maliwanag ang paligid sa tulong na rin ng bilog na buwan. At sa pagsapit ng pinakahihintay nilang oras, muling mariin na sinubaybayan ni Marciano ang gagawin ng kanilang mga magulang. Mula sa kagubatan sa eksaktong oras na inaasahan ni Marciano, lumabas sa gitna ng dilim ang kanyang ama at tiyuhin habang buhat-buhat ang isang malaking baboy ramo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang lahat ng naroroon at pare-parehas na hinihintay kung ano ang mga susunod na mangyayari. Dahan-dahan na nailapag ang malaking baboy ramo at binuhusan ng tubig. Naghanda sila ng isang lalagyan sa may parteng ulo ng hayop. Hindi inaalis ni Marciano ang tingin sa mga susunod pang pangyayari at naroroon pa rin ang bahagya niyang pagkabigla sa ginawang paggilit ng kanyang ama sa leeg ng baboy ramo. Umagos ang napakasaganang dugo ng walang kalaban-labang hayop sa lalagyan at hinihintay lamang ng lahat na mapuno ito. Malinaw sa pandinig ng lahat ang pagtulo ng mga natitirang patak ng dugo na nagmumula dito. Sa pagkakataon na yon, isa-isa nang binigyan ng baso na puno ng sariwang dugo ng baboy ramo at malugod yon na tinanggap ng bawat isa. Tahimik lamang silang sumisimsim at ninanamnam ang sarap ng sariwang dugo. Nasiyahan si Marciano nang malasap ng panlasa niya ang manamis-namis na katas. Hindi niya itatanggi na talagang hinihintay niya ang ganitong salo-salo ng kanyang pamilya. Nararamdaman niya sa mga pagkakataon na ito na tila ba may nasisiyahan sa kaloob-looban niya at hindi rin niya napipigilan ang pakiramdam na umasampa ng sobra sa lasang yun. Parang may sumakit na kung ano sa katawan ni Marciano,
Ngunit madali niyang ipinagsawalang bahala yon. Patuloy niyang ninamnam ang lasa ng sariwang dugo hanggang sa masimot niya ang pinakalaman ng kanyang baso. Ramdam na ramdam niya ang masidhing pagkauhaw, kaya mabilis na lumipat ang kanyang paningin sa nakahaing katawan ng baboy ramo at binalak niyang sunggaban yon. Ngunit may mga kamay na mabilis na humawak sa kanyang batok, dahilan upang buong puwersa siya nitong mapigilan. Naramdaman ni Marciano ang panggagalaiti sa taong pumipigil sa kanya at nagpakawala ng mabangis na angil. Naramdaman niyang lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya na siyang naging dahilan naman ng tuluyan niyang pagpupumiglas. Nagpakawala ng isang napakalakas na puwersa ang maliit na katawan ni Marciano sa puntong hinawakan at pinigilan na siya ng lahat ng kanyang mga tiyuhin. Mabilis naman ang naging kilos ng ina at kaagad na tinakluban ang katawan ng patay na hayop. Ito ang siyang punong dahilan kung bakit ipinagpatuloy nila ang ganitong klaseng salo-salo. Hanggat may patuloy na dumadagdag sa kanilang pamilya, hinding-hindi nila ito ititigil. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Marciano, kasabay na ang pagtulo ng laway mula sa bibig nito. Makikita rin ang panlilisik sa mga mata habang tinitingnan ang mga tiyuhin. Pilit na inilalapat ang katawan niya sa lupa. Hindi na bago para sa mga nakatatanda ang senaryong ito, ngunit hindi pa rin nila naiaalis ang pagkabigla sa biglaang pagbabago sa mga bata pagdating ng panahon ng kanilang unang transisyon. Mariin na pinagmamasdan ni Ethelia mula sa malayo ang kanyang kapatid. Ibang-iba na ito sa tahimik nitong disposisyon at malumanay na personalidad. Isang nagwawala at hayok na halimaw na lamang ang nakikita niya sa katauhan ng kapatid. Tahimik na nag-isip si Ethelia kung paano niya matutulungan ang kapatid hanggang sa naisipan niyang bumulong sa hangin. "Huwag mong gagawin yan, Ethelia. Kailangan itong malagpasan ng kapatid mo ng sarili niyang pagsisikap. Dahil kung hindi, habang buhay siyang dedepende sa orasyon sa tuwing hindi niya makokontrol ang kanyang sarili." Mahigpit na bulong sa kanya ng ina. Wala na siyang ibang nagawa kundi ikuyom ang kamao at pigilan ang sarili na tulungan ang naghihirap niyang kapatid. Wala sa hinagap ng kahit isa sa kanila kung gaano magiging kalakas si Marciano. Hindi maitatangging nahihirapan silang pigilan ang bata sa pagwawala nito. Sa puntong yon, nagtinginan na ang mga magulang nila na tila may pagkakaintindihan na ang mga ito sa kung ano ang mararapat nilang gawin. "Marciano, anak, gumising ka. Kailangan mong pigilan ang kung ano man ang nararamdaman mo para patuloy tayo makapamuhay ng tahimik at mapayapa na kahit makipagsalamuha tayo sa mga normal na tao, walang makakahalata ng kakaiba nating pagkatao." Mariin na diplomasya ng kanyang ama. Ngunit wala nang kinikilala na kahit sino si Marciano. Tuluyan na itong nawala sa kinagisnang sarili. Sa tagpong yon, buong hirap na dinala si Marciano sa isang silid kung saan iginapos ang tigkabila niyang mga kamay. Mahirap man sa paningin ng lahat ang tagpong yon, ngunit ito lang ang pinakasolusyon para mapigilan ang pagkahayok ng bata. At mula sa oras na yon, walang ni isa man ang nagsiuwi sa kanila at sabay-sabay nilang hihintayin ang pagbabalik sa normal ng batang si Marciano. 2 araw na ang lumipas, ngunit wala pa ring pagbabago sa sitwasyon ni Marciano. Hindi nito masikmura ang mga lutong pagkain na pinipilit nilang ilaman sa tiyan nito. Patuloy pa rin ang panginginig ng kalamnan at panay pa rin ang ginagawa nitong pag-angil. Dahil dito, unti-unti nang umaahon ang takot at kaba sa kalooban ng bawat isa. Dahil kapag lumipas ang araw na yun at hindi pa rin malalagpasan ni Marciano ang kanyang sitwasyon, wala silang iba pang magagawa kung hindi paslangin ang bata. Hindi yun lingid sa kaalaman ni Ethelia
At sa punto rin na yon, buong tapang niyang hinarap ang mga magulang para pilitin ang mga ito na tulungan ang kanyang nakababatang kapatid. Ano ba ang tingin mo sa amin, Ethelia? Kung nahihirapan ka sa sitwasyon ni Marciano, huwag mo sanang kalimutan na anak namin si Marciano. Kailanman, hinding-hindi namin aasamin na manganib ang buhay ng kahit na sino man sa inyo na aming mga anak. Nalunok ni Ethelia ang lahat ng kanyang sasabihin nang matanggap niya ang malakas na boses ng ama. Nilingon niya ang kinatatayuan ng ina at doon niya nakitang pigil na pigil nito ang mga luhang nais mag-unahang tumulong mula sa mata. Batid naman niya na pare-pareho silang nahihirapan sa sitwasyon ni Marciano, ngunit hindi lang talaga niya matanggap na wala siyang magawa na kahit ano upang matulungan mula sa paghihirap ang mahal niyang kapatid. Hindi na muling umimik pa si Ethelia at tahimik na lang naglakad. Natagpuan niya ang sarili sa tabing ilog kung saan gustong-gusto nilang magpalipas ng oras. Tumingala siya at pinanood ang papalubog na araw sa kanluran. Kailangan niyang ihanda ang sarili sa muling pagsikat ng mismong araw na yon kinabukasan para harapin kung ano ang tunay na kahihinatnan ng kanyang kapatid. Tuluyan nang kumagat ang dilim at nanunuot na sa kanyang buto ang lamig ng kapaligiran. Napagdesisyonan na niyang tumayo nang may maamoy siyang isang pamilyar na amoy na kaagad na nagatid ng matinding takot sa kanyang buong sistema. Hinayaan niyang kusang suyuin ng paningin ang palibot hanggang sa makita niya kung ano ang kasalukuyang nakaharap sa kanya sa kabilang parte ng ilog. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at mabilis na tumakbo papauwi sa kanilang bahay. Mabilis na naalarma si Edgar dahil sa naramdaman niyang papalapit na presensya sa kanilang balwarte. Mabilisan niyang inilibot ang paningin para lang malaman na hindi niya nakikita ang panganay na anak na si Ethelia sa paligid. Kaagad siyang lumabas ng bahay at sumalubong sa kanya ang nagmamadaling si Ethelia. Lubos na umahon ang kaba at pagkabigla sa kanyang dibdib nang sabihin ng anak kung ano ang nakita nitong papalapit sa kanilang lugar. Alam ni Edgar na wala na silang oras. Mabilis niyang tinawag ang asawang si Marita at mabilisang ipiniliwanag dito ang sitwasyon. Mabilis na bumakas ang matinding pag-aalala at pagkabahala sa mukha ng babae. Ngunit naging mabilis rin naman ang pagdedesisyon at pagkilos nito. Magkahiwalay nilang tinipon ang mga kababaihan at kalalakihan. Pinagsama-sama nila sa isang lugar ang mga bata at sinigurado nila na matibay ang pagkakasarado sa silid kung saan naroon si Marciano. Ano sa tingin nyo ang ginagawa nyo sa teritoryo namin? Buong diing sambit ni Edgar habang nanlilisig ang mga matang nakatingin sa kanilang mga hindi imbitadong bisita. Ngunit isang nakakapang-insultong halakhak lamang ang kanilang narinig na sagot. At ano naman ang binabalak ninyong gawin sa uri ng pamumuhay nyo? Sa tingin nyo ba may lakas pa kayong kalabanin ang lahi na inyong tinalikuran? Mga ipokrito! Pahayag nito at muling sinundan ng nakakapang-uyam na halakhak. Tuluyang nandilim ang paningin ni Edgar, ngunit alam niyang walang magandang kahantungan kung siya ang mauunang umatake. Naputol ang ginagawa nitong pagtawa at muling tumingin kay Edgar. Pero ramdam niyang lumalagpas ang paningin nito sa kanya. Nakumpirma lamang niya nang bigla itong ngumisi at muling ibinigay sa kanya ang atensyon nito. Mukhang may bagong sibol kayong itinatago. Anong problema? Nahihirapan ba kayong kontrolin siya? Mapang-uyam pa rin nitong saad. Ngunit hindi binigyan ng kahit anumang sagot ni Edgar ang lalaki. Sa halip, nanatili lamang siyang alerto dahil mahirap basahin kung ano ang susunod na kilos ng mga ito. Paano kung magkaroon tayo ng kasunduan? Alis kami ng tahimik sa lugar na ito. Hahayaan ko kayong mamuhay sa kalokohan ninyo.
Pero, ibibigay niyo sa amin ang bagong sibol. Sa sinabing yun ni Gregor, hindi na napigilang umangil nila Edgar. Alam nila sa kanilang mga sarili na kahit hindi magawang kontrolin ni Marciano ang kanyang pagiging aswang, hindi yun sapat na dahilan para ipagkaloob nila ang anak sa mga tunay na halimaw. Magkamatayan muna tayo, Gregor, bago mo makuha ang anak ko. Madiing sambit ni Edgar. Naging hudyat yun sa pag-atake ng kampo nila Gregor. Mainit na ang palitan ng mga atake sa pagitan ng kanilang mga grupo kahit simula pa lamang ng laban. Marahil, hindi nakakailanganin pa ng sapat na dahilan upang magkaroon ng malalim na alitan sa pagitan ng kanilang grupo kahit na nanggaling sila sa iisang angkan. Si Edgar dapat ang mamumuno sa kanila, ngunit ayaw niyang ipagpatuloy ang karahasan na kinamulatan niya. Kahit aswang siya, hindi niya masikmura ang pambibiktima ng mga normal na tao. Hindi niya kayang pakinggan ang mga panaghoy at paghingi ng saklolo ng mga ito sa tuwing pinagsasaluhan nila ang walang kalaban-laban nitong katawan. Kaya napili niyang humiwalay sa kanyang angkan. Buong akala niya, mag-isa niyang lalakbayin ang landas na yun, ngunit hindi niya inaasahang may mga kasapi siya na may kaparehong paniniwala sa kanya, dahilan upang malagasan ang kanilang angkan. Lubos namang ikinagalit ng kapatid niyang si Gregor. Sa mga mata ni Gregor, isang matinding kaduwagan ang ipinakitang kahinaan ni Edgar, at malinaw na kahinaan ang pagiging malambot nito. Dahil sa sarili niyang opinyon at kinamulatan, kung ipinanganak kang halimaw, patuloy ka pa ring magiging halimaw. Kitang-kita ang malaking agwat sa lakas ng grupo nila Gregor mula sa grupo nila Edgar. Dahilan para lubos na mahirapan sila Edgar na pigilan ang mga puwersa ng mga ito. Tila ba bumagal ang takbo ng lahat nang magawang itumba ni Gregor si Edgar sa lupa. Sa tagpong yon, tumigil sa paglalaban ang kanilang mga nasasakupan. Tila ba hinihintay na lamang ang magiging resulta sa labanan ng kanilang mga pinuno. Sumalampak na rin sa lupa si Marita nang makita niyang nakutumba na ang kanyang asawa at pinangingibabawan ito ni Gregor habang mabangis na umaangil. Ano bang sinabi ko sa iyo, Edgar? Walang magandang idudulot ang pantasya mong pamumuhay ng normal. Ipinanganak kang halimaw. Tatanda kang halimaw. Mamamatay kang halimaw. Akmang ibabaon na ni Gregor ang kanyang mga kuko sa dibdib ng kapatid nang isang malakas na puwersa ang bumangga sa kanya, dahilan upang matumba siya mula sa pagkakadagan kay Edgar. Natahimik ang buong paligid at ang mahihinang pag-angil lamang ang tanging maririnig. Umintig naman ang saya sa dibdib ni Edgar nang makita niyang si Marciano na pilit siyang pinoprotektahan. Akalain mong magagawa nitong takpan siya mula kay Gregor gamit ang maliit pa nitong katawan. Samantalang tuluyan nang napaiyak si Marita sa tagpong yun. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Nagawang kontrolin ni Marciano ang sarili at nagagawa na nitong kilalanin sila. Sa kabilang banda, hindi maitatanggi ang pagkabigla sa mga kasapi mula sa kampo ni Gregor. Alam nilang hindi pa nagagawang kumain ng sariwang karne ng bata. Iba kasi ang amoy nito kaysa mga bagong sibol sa kanilang balwarte. Dahil doon, mukhang naniwala na kayang malagpasan ng isang aswang ang hindi pagkain ng sariwang karne upang mabigyan sila ng lakas at patuloy na mabuhay. Hindi pa rin magawang makabawi sa pagkabigla ni Gregor sa pagkagulat. Nagawa pa niyang matulala dahil parabang bumalik siya sa nakaraan kung saan palagi siyang natatalo sa duelo nilang magkapatid. Kamukhang kamukha ng galit na bata ang kanyang nakababatang kapatid. Akma sana siyang tatayo nang bigla na namang umangil si Marciano na tila ba alerto ang buong katawan nito sa susunod niyang mga gagawin.
Hindi rin ito pinuputol ang matalim na pagkakatitig sa kanya na tila bumabaon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Humudyat si Gregor at mabilis namang nagsilapitan ang mga kasamahan. Panay ang angel ni Marciano habang tila inaamok ang mga ito habang nilalapitan ang kanilang pinuno. Balak na lamang nilang tahimik na umalis upang tanggapin ang kanilang pagkatalo. Gregor! Tawag ni Edgar na nakapagpatigil kay Gregor, ngunit hindi na ito lumingon pang muli. Hinintay na lang niya kung ano ang sasabihin ni Edgar. Gregor, hindi ba huli ang lahat? Pwede pa kayong magbago. Mamuhay ng normal. Aaminin ko na sobrang hirap sa una. Ngunit, para rin ito sa ikakapayapa ng lahat. Pangkukumbinsi ni Edgar. Hinintay niya ang magiging sagot ng kapatid, ngunit tanging huni lamang ng mga kuliglig sa paligid ang naging prominente sa pagitan ng dalawa. Muli lamang naglakad papalayo ang grupo nila Gregor nang walang ibinibigay na kasagutan. Wala naman silang ibang nagawa pa, kundi ang panoorin ang tuluyang paglaho ng mga figura nito sa kanilang paningin. Lumipat ang buong tensyon ni Edgar sa anak na kasalukuyan nang nakaupo sa lupa. Nakayuko ito at malalim ang mga paghingang ginagawa na tila ba pinupuno nito ang hangin, ang sariling baga. Marciano! Anak! Dahan-dahang lumapit si Edgar sa anak habang kinukuha ang kanyang atensyon. Napasinghap ang lahat nang biglang dambahan ni Marciano ang ama at inakalang nagawa nitong atakihin ang sariling magulang. Ngunit ipinulupot ni Edgar ang bisig sa maliit na katawan ng anak. Tay, nagugutom na po ako. Mahinang sambit ni Marciano. Mabilis na tumakbo papalapit si Marita sa kanyang mag-ama at nilukob din ng yakap ang anak. Nakahinga naman ng maluwag ang mga taga-subaybay at pinalabas na rin ang ibang mga kabataan mula sa pagkakakubli. Nang makita ang kasalukuyang senaryo na nagaganap, mabilis din na dinumog ni Ethelia ang pamilya upang sumali sa yakapan. Hindi niya alam kung anong nangyari, ngunit narinig niya ang matinding pagrereklamo ni Marciano na labis na ang kanyang pagkagutom. Isang hudyat lamang na maayos at babalik na sa normal ang lahat. Muling nagkaroon ng salo-salo sa bahay nila Edgar. Abala sa pagluluto ang mga kababaihan habang nangangaso naman ang mga kalalakihan. Tinutusan naman ang mga bata na mamitas na mga gulay bago ito payagan na maglaro sa tabing ilog. Para sa kanila, isa yung selebrasyon sa matagumpay na pagsibol ni Marciano at lubos na pagkontrol nito sa kanyang sarili. Tumagal ang selebrasyon na yon hanggang takip silim. Kumagat na ang dilim at isa-isa nang nagsipaalam ang iba nilang kamag-anak. Talagang sa kalagitnaan ng gabi nila pinipiling maglakbay dahil sa mas mabilis ang kanilang kilos sa ganitong mga oras. Dala-dala ang mga pabaong karne at ilang mga malalagkit na pagkain. Pinanood nila Edgar at Marita ang paglisan ng mga ito. Nang masigurong wala na ito sa kanilang paningin, humarap si Edgar sa kabilang bahagi at nagturan. Lumabas ka na dyan! Madiin nitong saad. Mula sa kadiliman, lumabas ang figura ni Gregor at matamang nakatingin lamang sa kanya. Tahimik lang naman na nagmamasid si Marita, ngunit sumilay ang ngiti sa mukha nito habang tinitingnan ang kanyang asawa. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Edgar, saka inanyayahang pumasok sa kanilang bahay ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinilip ng tatlo ang natutulog na sila Ethelia at Marciano bago ipinahinga ang mga sarili sa sala. Naghain naman ng tsaa at kakanin si Marita para sa kanila. Talaga bang sigurado ka sa landas na tinatahak mo, Edgar? Pagbabasag ni Gregor sa katahimikan, pinagmasdan ni Edgar ang nakatatandang kapatid bago sumagot. Kuya, may nangyayari ba na kailangan kong malaman? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Gregor.
Hindi niya inaakalang naroroon pa rin ang talim ng pakiramdam ni Edgar kahit mahaba-habang panahon na ang nakalipas nang simulan nito ang normal na pamumuhay. Nangyayari na, Edgar. Nangyayari na ang matagal na pinaghahandaan ni Ama. Sagot ni Grigor na labis namang ipinagtaka ni Edgar. Hindi muna niya nagawang sumagot, ngunit wala rin siyang naalalang dahilan na maaaring pinatutunguhan ni Grigor. Nagkatitigan ng mata sa mata ang dalawang magkapatid na tila ba tinatansya nila ang isa't isa kung paano sasabihin at pakikinggan ang dapat lamang nilang pag-usapan. Nang umalis ka sa lugar natin, hindi mo tinanggap ang pagiging pinuno. Nagtataka ako kung bakit hindi man lang nabigla si Ama. Hindi rin naging mahirap sa kanya na sa akin ipasa ang posisyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Grigor matapos simulan ang kwento. Pero sa mismong araw din na yon, sinabi sa akin ni Ama ang kasulukuyang nagaganap na digmaan sa pagitan ng iba't ibang lahi. Edgar, nasa panahon tayo kung saan nag-uubusan ng mga lahi ang bawat kampo. Hindi alam ni Ama kung ano ang nagiging dahilan, pero kung gusto niyong patuloy na makapamuhay ng tahimik, mas maganda kung lalayo pa kayo sa lugar na ito. Kung nahanap nga namin kayo, hindi rin imposible na mahanap rin kayo ng iba. Mahabang pagpapaliwanag ni Grigor. Rumihistro naman ang pagkabigla sa mukha nila Marita at Edgar. Hindi nila inaakala na may ganoong kaguluhang nagaganap. Maliban pa roon, hindi rin maitatanggi ni Edgar na may nararamdaman siyang bigat sa kanyang kalooban. Kuya, bagong lahat, gusto kong humingi ng tawad. Dahil sa ginawa ko, parang bumagsak sa iyo lahat ng responsibilidad. Buong pagsisising turan ni Edgar, ngunit tinawanan lang siya ni Grigor. Ano ka ba, Edgar? Sabihin na lang natin na hindi si Ama ang nagkaroon ng pakiramdam na tatalikuran mo ang pagiging pinuno. Aminin kong maabilidad ka at malakas. Pero may isang katangian na mas nananaig sa'yo. Edgar, meron kang puso at konsensya. Kaya talagang mas nararapat sa'yo ang pamumuhay na iyong pinili. Natapos ang mahabang pag-uusap sa pagitan nila at tuluyang paglisan ni Grigor. Hindi nagsayang ng oras sila Edgar at Marita dahil sa balitang isinawalat sa kanila ni Grigor. Natitiyak nilang hindi na rin sila maaari pang magtagal sa lugar na yon. Hindi na kailangan magdala pa tayo ng maraming mga gamit. Aalis tayo sa susunod na araw. Ikitain natin ang iba sa kalagitnaan ng paglalakbay natin. Pulidong plano ni Edgar. Mababakas man ang matinding pag-alala sa pagitan nilang dalawang mag-asawa. Tanging ang magpalitan na lamang ng mga ngiti ang kanilang nagawa sa pagitan ng tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa dahil sa mga kasalukuyang nangyayari. Halos isang kurap lamang ng mga mata ang nagdaan na araw. Natagpuan na lamang ng pamilya ang kanilang mga sarili na naglalakbay na papalayo sa nakagisnan nilang lugar. Walang ideya sila Itelia at Marciano sa nagaganap at madaling sinabi lang sa kanila na kailangan na nilang umalis. Hindi rin nila alam kung saan sila pupunta o kung may pupuntahan ba talaga sila. Labis ang pagtataka ng magkapatid nang sa kalagitnaan ng kagubatan, nakita nilang nagtipon-tipon ang kanilang mga kamag-anakan. Hindi pa naman ganoon katagal mula nang huli nilang pagkikita. Sa puntong yon, mararamdaman na ng kahit sino na may kakaibang pangyayari na maaaring bumago sa takbo ng buhay nila. Lumubog na ang araw at muli silang tumigil upang kumain. Hindi naging problema ang pagod ng kanilang katawan dahil likas sa kanila ang pagiging malakas. Hindi sila ganon kadaling makaramdam ng pagod kahit buong araw pa silang maglakad ng malalayong distansya. Patuloy na naging mapayapa ang kanilang pamamahinga hanggang sa maramdaman ng bawat isa sa kanila
ng hindi natural na katahimikan sa kanilang kapaligiran. Naalerto ang mga magulang habang hindi naman maitago ng mga bata ang kaba mula sa napakabigat na presensya na kanilang nadarama. Marita, palibutan niyo mga bata. Nasa delikadong sitwasyon tayo. Alertong utos ni Edgar sa asawa. Pumorma paikot ang kampo nila kung saan nasa pinakaloob ang mga bata. Sumunod na nakapalibot ang mga kababaihan at nasa pinakalabas naman ang mga kalalakihan. Walang ni isa man sa kanila ang nangahas na gumalaw na naaayon sa kanilang gusto dahil maaaring ikapahamak nilang lahat ang kahit isang maliit na pagkakamali. Sa kabilang banda, naramdamang muli ni Marciano ang hindi pamilyar na panginginig ng kanyang kalamnan. Naging malikot din ang mga mata niya na tila ba may sinundan siyang mga pagkilos sa paligid. Nakakabingi ang katahimikan at nagsimula na ring umalinsangan ang klima. Kahit may naririnig silang pagkaluskos ng mga dahon, parang puputok ang sentido ni Marciano nang maramdaman niya ang isang mabilis na presensyang papalapit sa gawi ng kinapapwestuhan ng kanyang ama. Tay! Sa harapan mo! Malakas na sigaw ng paslit na si Marciano. Sabay-sabay na lumingon ang lahat ng mga nakarinig sa harapan at doon nila nakita ang ilang mga figurang mabilis na bumubulusok sa kanilang kinatatayuan. Dahil sa babala ni Marciano, kaagad na naharap ng kanilang mga kasama ang mga individual na alam nilang panganib lamang ang hatid sa kanila. Sa mga mata ni Marciano, mabilis ang lahat ng mga pangyayari. Tanging ang matinding kaguluhan, ingay at walang tigil na mabilis na pagtakbo nilang magkapatid at ilan sa kanilang mga pinsan ang malinaw niyang natatandaan. Basta naramdaman nila na wala silang ibang magagawa kung hindi sundin ang huling utos ng kanya-kanya nilang mga magulang, mga utos na nagsasaad na tumakbo sila papalayo. Iligtas nila ang kanilang mga sarili at ipagpatuloy ang buhay na kanilang kinagisnan. Walang pakialam ang mga batang nagsisitakbuhan na kasama nilang magkapatid kung maubusan sila ng hangin sa kanilang baga. Basta kailangan nilang tumakbo ng tumakbo papalayo sa lugar na yon hanggang sa alam nila sa kanilang sarili na nasa ligtas na silang sitwasyon. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo, hindi nila alam kung saan sila patungo, ni hindi rin nila malinaw na nakikitang daan na kanilang tinatakbuhan. Maliban sa tunog ng kanilang mga nagmamadaling yapak, maririnig din ang mga mahihinang paghikbi mula sa kanila dahil hindi rin lingid sa kanilang kaalaman na malaki ang posibilidad na kahit kailan hindi na nila muling makikita pa ang kanilang mga magulang. Mula sa hindi kalayuan, narinig na nila ang malakas na lagaslas ng tubig, dahilan upang hindi sila magdalawang isip na tunguhin ang direksyon na pinanggagalingan nito. At kasabay ng unti-unting pagsikat ng araw, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang maliit na talon sa gitna ng kawalan habang unti-unti silang binawian ng ulirat. Nagising si Marciano nang may kung anong malamig na likido ang bumuhos mula sa kanyang bibig. Mabilis siyang napabalikwas dahil sa hindi niya alam kung ano yun. Nadatnan niya ang kanyang kapatid na pinapainom siya ng katas ng buko, na napansin din niyang pinagsasaluhan ng ilan pa nilang mga kasama. Nilibot pang muli ni Marciano ang kanyang paningin, ngunit bigo siyang makita ang hinahanap ng kanyang mga mata. Naputol ang nararamdaman niyang pangungulila dahil sa mahinang pagtapik ng kanyang ate Etelia sa balikat niya. Muli nitong inaabot sa kanya ang buko at makahulugang tiningnan na parabang sinasabi nitong kailangan niyang lamnan ang kanyang sikmura dahil hindi nila alam kung ano ang kahihinatnan nilang lahat. Etelia! Sabay na napalingon ang magkapatid sa pinanggalingan ng boses.
Tumambad sa paningin ng dalawa ang isa sa pinakamatanda sa kanilang magkakasama, si Jerome. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-aalangang tanong nito, ngunit base na rin sa ekspresyon nito, alam nilang dalawa na isang mahalagang bagay ang nais nitong pag-usapan. Sinabihan na lamang ni Ethelia na ubusin ni Marciano ang buko na siya namang ginawa ng bata. Sinimulan na rin niyang makihalubilo sa iba, katulad ng dati nilang ginagawa para mapagaan ang pakiramdam ng bawat isa. Sa kabilang banda, seryoso ang ekspresyon sa mukha nila Jerome at Ethelia nang magkaroon ng penalidad ang kanilang pinag-uusapan. 5 taon na ang nakalipas. Mabilis na tumatakbo si Marciano papauwi sa bahay nila. Bitbit niya ang iba't ibang klase ng dahon at ugat. Hindi pa siya nakakapasok sa loob ng kanilang bahay. Tumilapon na ang isang tsinelas papunta sa kanyang mukha. Mabuti na lang at mabilis din niya itong nailagan. Napangiwi siya ng masalubong ni Marciano ang nanlilisik na mata ng ate Ethelia niya. Hindi na siya nagpalipas pa ng 1 minuto at mabilis niyang inayos ang kanina pang kinakailangan ng kapatid niya. Nako, Marciano! Kung naghihingalo ang pasyente natin ngayong araw, marahil, tigok na po bago ka pa man makabalik. Tuluyan na siyang napangiwi nang marinig niya ang paninermon ng kapatid. Marahan naman siyang nginitian ng pasyente nila na para bang sinasabi nito na ayos lang naman ang kalagayan nito. Pagkatapos ng kailangan niyang gawin, naupo siya sa paborito niyang pwesto at pinanood ang ginagawa ng kanyang kapatid. Matagal na panahon na niya itong ginagawa, simula pa nang mahanap nila ang baryong kasalukuyan nilang tinitirahan. Sa puntong yun, nagkahiwa-hiwalay silang magkakasama dahil katulad ng napag-usapan ng 2 nakatatanda ng grupo, magiging lubos na kahinahinala kung sama-sama silang dadayo sa isang lugar lamang. Sa baryong kinagisnan nilang magkapatid, ginamit ni Ethelia ang natutunan niya sa ina upang magkaroon sila ng pagkakakilanlan sa lugar bilang mga manggagamot. Kaya hindi rin naman nagtagal at nakapalagayan na nila ng loob ang mga tao at nilalapitan na rin sila para magpagamot. Natapos ni Ethelia ang ginagawa sa pasyente at tinanggap naman nila ang ilang gulay na bitbit nito kapalit ng panggagamot na ginawa nila para dito. Samantalang, saglit naman na ipinikit ni Marciano ang mga mata para itanim sa kanyang isipan. Mahigpit kasing ibinili ng kapatid sa kanya na kailangan niyang matutunan ang mga bagay na yon para kung sakali, pareho na silang makakapagbigay ng tulong sa kanilang mga kabaryo. Nawala naman siya sa taimtim na pag-iisip nang maramdaman niya ang pagpingot ni Ethelia sa tenga niya. Walang tigil ang bibig nito sa paninermon sa kung saang lupalop na naman ba siya nanggaling at napakatagal niyang makabalik. Ate! Aray! Teka lang naman! Nalilito pa kasi ako kung alin ang alin. Kaya natatagalan ako sa pagkuha ng tamang halaman. Pagpapaliwanag naman ni Marciano, hindi natapos ang pagbabangayan ng dalawa hanggang sa mapansin na lamang ni Ethelia ang paghinto ni Marciano. Para bang biglang naparalisa ang katawan nito at natulala sa kawalan. Bigla namang naalerto si Ethelia sa inaasal ng kapatid at pinakiramdaman ang paligid. Doon niya lang nasamyo ang napakabangong amoy na alam niya kung anong pinanggagalingan. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Ethelia nang mabilis na tumayo sa kinauupuan si Marciano at nagtangkang lumakad papalabas. Kaagad itong pinigilan ni Ethelia at nagawang takpan ang ilong ng nakababatang kapatid. Mahigit sa sino man, siya ang lubos na nakakaalam na mas malakas ang pagiging dugong aswang ni Marciano na siyang punong dahilan kung bakit labis itong nahihirapan na kontrolin ang sarili. Tinakpan niya ang bibig at ilong ni Marciano kung saan nalaman niya na naglalaway na ang kanyang kapatid. Lalong nabahala si Ethelia dahil pahirapan na naman ang gagawin niyang pagtali kay Marciano.
Napamura sa isipan si Ethelia dahil nakumpirma niya na ang tahanan nila ang destinasyon ng buntis na kanina pang naaamoy ni Marciano. Dahil doon, buong lakas niyang kinaladkad ang nagpupumiglas na kapatid hanggang sa marating nila ang pinakadulong bahagi ng bahay. Naroroon ang makapal na lubid na siyang matibay na nakatali sa isang malaking puno mula sa labas. Ginamit ni Ethelia ang kakaibang lakas upang matagumpay na maitali si Marciano, kapalit ng malakas na pag-angil nito sa kanya. Dahil doon, nagpanting ang tenga ni Ethelia dahilan upang gawaran niya ng napakalakas na sampal si Marciano na ikinabaling naman ng ulo ng isa. Bakas ang galit sa mukha ni Ethelia nang talian niya ang bibig ng kapatid upang hindi ito makagawa ng kahit ano pamang ingay. Saka muling tinalikuran ang kapatid, saka isinara ang pinto mula sa kwarto na yon. "Tao po! Tao po!" Naririnig na pagtawag ni Ethelia mula sa labas ng kanilang bahay. Marahan niyang pinapakalma ang kanyang paghinga at inayos ang sarili. May ngiti sa labi na hinarap ni Ethelia ang mga bisita at pinatuloy ang mga ito sa loob ng bahay. Kaagad na bumaling ang tingin ni Ethelia sa malaking tiyan ng babae na siyang inaalalayan ng lalaki. Naramdaman niya ang hindi sinasadyang pagtutubig ng kanyang bibig, ngunit mabilis niyang minura ang sarili sa kanyang isipan at pinagana ang utak kung paano niya matutulungan ang mga pasyente nang hindi nawawala sa kanyang sarili. Sinabi niya na delikado na ang pag-alis-alis ng buntis dahil kabuwanan na nito. Napansin ni Ethelia ang pagkagulat sa mukha ng dalawa, saka sinabing, Parang totoo nga na isa kang magaling na manggagamot. Sa lahat kasi na nakakaalam na buntis ang asawa ko, ikaw lang ang nakahula ng tamang tagal ng pagbubuntis niya. Maliit kasi ang tiyan ni Mrs. kaya parang 5 buwan pa lang itong nagdadalang tao. Isa din yun sa dahilan kung bakit nag-aalala kami sa kalagayan ng magiging anak namin. Mahinahong turan ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Binigyan niya ng matamis na ngiti ang mag-asawa para itago ang paglunok niya ng laway. Paanong hindi niya malalaman kung nararamdaman niyang buong-buo na ang sanggol sa sinapupunan ng babae. Nahulaan na rin niya ang posibleng dinaramdam ng buntis kung kaya't lumapit siya sa lamesa kung saan nakalagay ang iba't ibang bote at garapon na naglalaman ng mga langis at gamot. Kinuha niya ang isang garapon ng langis at sinabihan ang mag-asawa na lagyan ang tiyan ng buntis pagkatapos maligo at bago matulog. Sensitibo ang mga sanggol sa sinapupunan ng kanilang ina at mas malakas ang pakiramdam ng mga ito sa panganib. Sinabihan din niya ang mga ito na lagyan na ngayon upang maibsan na ang pananakit nito. Muli na lamang siyang ngumiti para ikubli ang katotohanan na siya at ang kapatid niyang nasa loob din ng bahay ang dahilan kung bakit humihilab ang tiyan ng babae. Sa bawat pagpahid ng langis ng lalaki sa tiyan ng kanyang asawa, unti-unti naman na umiepekto ang kanyang ibinibigay dahil itinatago na nito ang matapang na amoy ng sanggol sa loob ng sinapupunan na siya ring naging dahilan ng pagkawala ng sakit na nararamdaman ng babae. Gulat na gulat ang ekspresyon nito na tumingin sa kanya na para bang ipinababatid na nito na wala na siyang nararamdamang sakit dahil sa ibinigay niyang lunas. Muling bumalik ang kaba ni Ethelia dahil naramdaman niya ang papalapit na presensya ng kanyang kapatid. Hindi siya gumagalaw at hinintay na lamang ang mga susunod na pangyayari dahil alam din naman niya na wala siyang sapat na lakas upang pigilan pa ang pagwawala ni Marciano kung sakali. Tuluyang napapikit si Ethelia nang matagumpay ng narating ng kapatid niya ang kinapupwestuhan nilang tatlo. Ngunit nagulat rin siya nang makita niya ang hawak-hawak nitong mga nakataling baong. Mas maganda rin po kung magsisiga kayo sa labas ng bahay nyo gamit ang mga baon na to.
Magsisilbi rin po kasi ang usok na yan sa mga elemento at nilalang na may masamang balak sa asawa at anak ninyo. Nakahinga ng maluwag si Ethelia nang makitang nakabalik na sa sarili ang kanyang kapatid. Madali siyang tiningnan nito at sumilay ang isang maliit na ngiti na parabang nagsasabing wala itong dapat na ipag-alala dahil kontrolado nito ang lahat. Matapos ang ilan pang pagbibilin, malugod na tinanggap ng magkapatid ang dalang bigas ng mag-asawa, saka sinundan ng tingin ang paglisan ng mga ito. Pasensya na ate. Sinusubukan ko namang kontrolin. Paghingi ng tawad ni Marciano sa kapatid, hindi na lamang umimik si Ethelia. Alam niyang isa sa kanyang mga pagsubok ang gabayan ang kapatid sa landas na nais tahakin nila ng mga magulang kahit hindi na nila ito kasama pa. Nasa kalaliman na ng gabi ng kapwa magising sina Ethelia at Marciano. Nagkasalubungan pa ang dalawa sa paglabas sa kanilang tulugan, sabay tungo sa kanilang sala. Kahit walang kumakatok, ginawang buksan ni Marciano ang pinto at tumambad sa kanilang harapan ang naglalakad papasok sa kanilang bakuran na si Jerome. Seryoso ang mukha nito na parabang inaasahan na rin niyang mararamdaman ng magkapatid ang kanyang pagdating. Kuya Jerome, upungas-pungas na usal ni Marciano. Tinapik naman ni Jerome ang balikat ng binata, saka saglit ng initian bago muling bumalik sa pagkaseryoso ang mukha nito. Mas mabuti kung sa loob natin pag-usapan ang dala kong balita. Makahulugang saad ni Jerome, kaya naman mabilis silang nagsipwesto sa sala, habang dumiretso naman sa kusina si Ethelia upang maghanda ng kanilang maiinom. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila habang sumisimsim sa kanilang mga tasa. Hindi naman mapalagay sa kanyang kinauupuan si Ethelia dahil natatakot siya sa balitang nais ihatid sa kanila ni Jerome. Naalala niyo ba, nung atakihin tayo sa ating pag-alis, 5 taon na nakakaraan? Napalunok ng laway si Ethelia habang simeryoso naman ang mukha ni Marciano mula sa naging panimula ni Jerome. Mula sa napag-alaman ko sa lugar namin, mukhang nalipon na ng grupo na yon ang kampo nila Tio Gregor at walang nakaligtas sa kanyang pinamumunuang angkan. At maging siya, hindi rin nagawang makaligtas. Tanging tayo na lang na mula sa grupo ni Tio Edgar ang hindi nila natutuntun. Parang pinagsakluban sila ng langit at lupa. Hindi nila alam kung sino o kung kanino sila nagtatago. Hindi rin nila alam kung bakit sila nagtatago mula sa mga ito. Ngunit isa lang ang nagiging sagot sa kanilang isipan. Yun ang huling kahilingan ng kanilang ina na mabuhay at makapamuhay ng normal. Matanong ko lang Kuya Jerome, may insidente ba na nakapagsabi na nakapambiktima sila ng tao? Nagkatinginan silang tatlo dahil sa naging tanong ni Marciano. Malalim na nag-isip si Jerome sa kadahan-dahan na umiling bilang sagot kay Marciano. Ibig sabihin ba nun, hanggang nagpapatuloy tayo sa pakikihalubilo at pakikiisa sa mga tao, maliit din na magiging tsansa na matuntun tayo ng grupo na yon? Sumilay ang ngiti sa mukha nila Ethelia at Jerome. Hindi sila makapaniwala na marahil dahil sa takot, nalingat sa kanilang isipan ang pinakasimpleng paraan kung paano maililigtas ang kanilang sitwasyon sa nagbabadyang panganib. Tama ang naging punto ni Marciano. Hanggang sa kabilang sila sa lipon ng mga tao, hinding-hindi sila matatagpuan ng mga umaatake sa kanila. Pero ilang araw lang din ang lumipas matapos lumisan ni Jerome sa kanilang lugar. Nagkaroon ng malaking kaganapan sa baryo nila Ethelia dahil sa mga dayo na tila ba naghahamon ng kaguluhan. Wala pa silang kaalam-alam ng pagkakataon na dumating ang mga ito, ngunit dahil na rin sa kanilang naging pasyente, nalaman nila ang tungkol sa katangian ng mga ito. Hindi na maganda ang kutob ng magkapatid mula sa mga dumating na dayo. Kaya naman, minabuti nila na pagmanmanan ang mga ito
para malaman kung may posibilidad bang may dala ang mga ito na panganib mula sa kanilang kapayapaan. Maliksi na kumilos si Marciano sa pagitan ng matatayog na puno. Nakatulong din ang madilim na kapaligiran sa pagkubli niya ng kanyang sarili. Ngayon nila na pagkasunduan, nabantayan ang ikinikilos ng mga nasabing dayo upang maging handa sila sa kung anuman ang magaganap sa hinaharap. Ilang metro ang layo ng kanyang pinagtataguan, ngunit naririnig niya ang malalakas na tawanan ng mga kalalakihan habang may iba pa siyang ingay na naririnig na hindi niya mawari kung saan nanggagaling. Lumapit lang siya ng ilang dangkal, ngunit labis niyang ikinagulat ang kanyang masasaksihan. Mula sa nangingibabaw na tawanan ng mga dayo, ay siyang pagpalahaw naman ng isang baka na walang awa nilang pinagsasaluhan habang umaatungal pa. Dinig na dinig niya ang papahinang palahaw nito na indikasyon lamang ng masahol nilang pagkamatay. Nagagawa rin naman nilang pumaslang ng hayop, ngunit ginagawa nila yon sa pinakamapayapang paraan at tanging dugo lamang ang sariwang bahagi nito na pinagsasaluhan nila. Ni kailanman, hindi sila pinatikim ng mga magulang ng hilaw na karne. Mula sa nasaksihan, hindi na kailangan pang pag-isipan ni Marciano ang mga ito. Balak na niyang umalis para ikumpirma sa kanyang kapatid ang kanilang hinala. Ngunit napahinto siya dahil sa isang boses na narinig niyang sumigaw. Ah! Mga salot! Anong ginagawa niyo? Bakit? Mga halimaw! Muli siyang napalingon at kaagad siyang naparalisa sa kanyang kinapopwestuhan nang makita niya kung paano sinugod ng mga lalaking yon ang matandang lalaki. Hindi hinayaan ng mga lalaki na makagawa ng kahit na anong ingay ang kanilang sumunod na biktima at kaagad na tinapos ang buhay nito. Naramdaman ni Marciano ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Hindi niya inakalang dati niyang inasam ang lasa nito, ngunit ngayong nasaksihan niya ang karumal-dumal na ginagawa ng mga dayo, parang gusto niyang patayin ang sarili. Wala na siyang kailangan pang gawin sa lugar na yon. Nagsimula na siyang lumakad palayo, ngunit batid niya sa sarili na natagpuan ng mga lalaki ang kanyang presensya. Malalakas na katok at sigawan ang bumulabog sa bahay nila Ethelia at Marciano. Hinayaan lang ng dalawang magkapatid ang komosyon na nagaganap sa labas ng kanilang bahay at tahimik na sinimsim ang laman ng kanilang tasa. Yan! Tama! Maniwala kayo sa amin at tugisin natin ang pumatay sa matandang lalaki at sa baka nito. Hindi kayo nag-aalam na matagal nang may namumugad na mga aswang dito sa lugar ninyo. Mga halimaw yan! Tumingin si Marciano sa kanyang kapatid nang marinig niya ang boses na sumisigaw sa labas. Kilalang kilala niya ang presensyang yun at ng iba pa nitong mga kasamahan. Akmang tatayo na sana siya nang itinaas naman ni Ethelia ang kamay niya upang pigilan ang kapatid sa pag-aakalang lalabasin na nito ang mga taong nagkakagulo sa kanilang bakuran. Kalma ka lang ate. Kukuha lang ako ng asukal. Tsaka huwag kang mag-alala. Alam ko ang plano. Saad ni Marciano at nginitian ang kapatid. Tumango-tango si Ethelia at tahimik na inubos na ang kanyang kape. Pinakiramdaman niya ang mga taong nasa labas. Nagsimulang mamuo ang kaba sa kanyang dibdib nang makumpirma ang dami ng taong nasa labas. Pero hindi niya hahayaang maging dahilan yun upang masayang ang buhay ng kanilang mga magulang para lang makapamuhay sila ng normal at payapa. Halos mabingi ang magkapatid nang magsigawan ang kanilang mga kabaryo nang tuluyan na silang lumabas. Masasakit na salita at paratang ang ibinabato ng mga ito sa kanila. Ngunit wala silang naging reaksyon sa mga yun. Inilibot ni Ethelia ang kanyang paningin at nakita niya ang mga naging pasyente nila na nakamasid lamang sa sitwasyon. Bakas sa mukha ng mga ito na naguguluhan din sa nangyayari, ngunit wala din silang magagawa.
Itinutok ni Ethelia ang paningin sa mga lalaking hindi maitago ang pagngisi. Kahit malayo ang mga ito, amoy na amoy niya ang baho at lansa ng katawan nito na hindi katulad sa pangkaraniwang amoy ng mga kalahi nilang magkapatid. Tiningnan niya at tinanguan si Marciano bilang hudyat na simulan na ang plano. Mga kabaryo, hindi po namin alam kung saan nanggagaling ang paratang na ibinabato nyo sa aming magkapatid. Matagal na po kaming naninirahan sa lugar na ito at alam niyo po yun. Hindi naman yata karapat-dapat na kami ang sumalo sa paratang na sinabi ng mga hamak na dayo. Hindi po ba? Kalmadong anunsyo ni Marciano na nakapagpatahimik sa lahat. Bakas naman ang pagdilim ng ekspresyon ng mga lalaki. Mabilis na nabaligtad ang sitwasyon at kaagad na inipit ng mga taga-baryo ang mga lalaki upang pumagitna rin ang mga ito sa bakuran ng tahanan ng magkapatid. Kung hindi sila, sino ang gumawa ng karumal-dumal na sitwasyon na yun sa inyong kabaryo at sa alaga nito? Paniwala kayo sa akin, alam ko na aswang ang isang aswang. Bruskong sagot nito sa mga tao. Umawi naman ang daan at lumapit ang isang lalaki sa kanila. Nagulat naman sila Ethelia at Marciano nang mamukhaan nila kung sino yun. Ito ang lalaking dinala ang kanyang asawa sa kanilang bahay upang ikonsulta ang nararamdaman nitong sakit mula sa pagbubuntis. Nasa likuran nito ang asawa na karga-karga naman ang bagong silang nilang anak. Lalong kinabahan si Ethelia sa sitwasyon habang naikuyom naman ni Marciano ang kanyang kamao. Nanunuot naman sa kanyang pang-amoy ang mabangong samyo ng amoy. Ngunit nang muling sumagi sa kanyang isipan ang kanyang nasaksihan, mabilis na lumipat ang kanyang paningin sa mga lalaki. Natutok na tutok ang mga mata sa sanggol na nakalahad sa kanilang harapan. Paano mo malalaman na aswang ang isang aswang? Sa isang tingin pa lang, kung hindi pa naman kayo nagkikita. Paano mo masisiguro na sila nga ang mga aswang? Mayroong kaalaman ang baryo na ito pagdating sa mga uri ng halimaw na katulad ng sinasabi mo. Paano kung sabay-sabay namin kayong subukan para malaman talaga natin kung sino ang tunay na halimaw? Umugong ang ingay sa paligid. May ilan na mabilis na umalis at muling dumating dala-dala ang ilang instrumento na bago maging sa mga mata nila Ethelia at Marciano. Ngunit kapansin-pansin ang mga mangkok na dala-dala ng mga tauhan ng kanilang punong baryo. Lingid sa kaalaman ng magkapatid, anak ng pinuno ng baryo na yon ang buntis na babae na kanilang naging pasyente, kung kaya't nais din itong masiguro ang pagkakakilanlan ng mga taong tumulong at gumamot sa nag-iisang anak nito. Bilang pinuno ng lugar na ito, isang pagsubok ang ibibigay sa mga bagong dayo at sa magkapatid na manggagamot upang malaman ang tunay na katauhan ng bawat isa. Sabay-sabay ninyong inumin ang laman ng mangkok at kaagad na nating malalaman kung sino ang halimaw at sino ang hindi. Mariing saad ng punong baryo. Nanuot sa ilong ng magkapatid ang mga pamilyar na amoy na nilalaman ng mangkok, kung kaya't umahon ang takot at kaba sa kanilang mga dibdib. Ngunit nang makita nilang buong tapang na ininom ng grupo ng mga lalaki ang laman ng mangkok, wala na silang nagawa pang iba kung hindi ang ubusin din ang laman nito. Kaagad na sumikdo ang dibdib ng magkapatid nang makapasok sa kanilang sistema ang likido. Nangati ang kanilang lalamunan at maluha-luha rin ang kanilang mga mata. Ngunit sa kanilang pagkagulat, hindi tumagal ang sensasyon na yun hanggang sa malaman na lamang nilang nakahandusay na sa lupa ang grupo ng mga lalaki habang may lumalabas na dugo sa bibig ng mga ito. Maaaring makaramdam ng sakit ang mga taong iinom nito.
na may kakaibang katangian. Ngunit, kaagad nalalagutan ng hininga ng laman ng mangkok na yan ang mga taong kumakain ng sariwang karne, lalong-lalo na ng sariwang karne ng tao. Nakangiting anunsyo ng punong baryo. Sinuklian yon ng ngiti ni Ethelia bago hilahin papalapit si Marciano na nakahawak sa lalamunan nito. Hindi nila aakalaing mayroong sariling pamamaraan ang kanilang mga kabaryo na naging dahilan upang patuloy silang mamuhay ng tahimik at normal. Natapos ang araw na yon na natanggap ng magkapatid ang paghingi ng tawad ng kanilang mga kabaryo mula sa paratang na ibinato ng mga ito sa kanila. Ngunit hindi naman yon minasama ng magkapatid. Dahil katulad nila, alam nilang nag-iingat lang din ang mga ito sa kanilang sariling kapakanan. Matapos ang insidenteng yun, patuloy na nabuhay ng matiwasay sila Ethelia at Marciano. Kumuha din sila ng ilang disipulo upang ituro ang kanilang panggagamot dahil parehong hindi na nag-asawa ang dalawa at namatay dahil sa sobrang katandaan. Hindi inilihim ng magkapatid ang kanilang katauhan sa kanilang mga disipulo at ibinahagi ang mga pangyayari sa buhay. At bilang isang apo ng naging disipulo ng magkakapatid, malugod kong ibinabahagi sa inyo ang kwento ng magkapatid na manggagamot na aswang. Wakas.